Ayan, so good afternoon guys. Welcome to our free webinar. And this afternoon, we will talk about the ultimate VA for online arbitrage. And of course, tutulungan po namin kayo kung paano maging isang Amazon virtual assistant. So alright, bago natin pag-usapan yon, gusto ko munang malaman kung saan ba nakarating yung ating free webinar. So chat nyo sa ating chat box kung taga saan kayo, anong province ninyo, saan kayo nakatira ngayon. So chat nyo yan. Basahin natin kung taga saan kayo. Laguna. So Laguna. Taga Laguna kami ni Jan. Oo, magkalapit lang kami ni Ma'am Jelay. So Nueva Vizcaya. So saan pa? Taga saan kayo? Ilagay nyo dito sa ating chat box para ma-shoutout namin kayo. Cavite. So welcome. Camiguin. Wow, medyo malayo na yung Camiguin. May Pagadian, no? Laguna, Bulacan, Las Piñas, New Zealand. Wow, wow tayo na ibang bansa, no? So thank you. Kanina may narinig akong Dubai, sa Tarlac, Cebu. So yan, welcome po sa ating free webinar. So ngayon naman, gusto naman nating malaman kung ano po yung pinagkakaabalahan ninyo. Kung employed ba kayo, anong work ninyo, ilagay nyo sa chat box. Kung estudyante kayo, anong course ninyo ngayon, ilagay nyo dito. Okay. ESL teacher, student, CCA, employed, HR coordinator, student, unemployed, OFW. So madaming unemployed. So that's why this is for you yung ating free webinar, no? So thank you so much sa participation po ninyo, and we hope no na hanggang dulo ganito tayo ka-active. Okay? So now if you have zero knowledge sa pagiging virtual assistant, no background or wala kang idea kung paano makapag-start, nasa tamang webinar ka. Okay? Hindi na natin papatagalin pa. First question. Sino po sa inyo ang gustong maging VA pero hindi alam kung paano magsisimula? So, chat nyo sa ating chat box, type 2. Kung di mo alam kung paano magsisimula, wala ka talagang ideas in zero. No, ilagay nyo dito. Ayan, ang dami, no? So, second question. Sino sa inyo naman ang gustong magtrabaho sa bahay habang kumikita ng dolyar? So, meron ako nakita mga taga-ibang bansa, may mga OFW. I-type nyo yung 3 sa ating chat box kung gusto mong magtrabaho habang nasa bahay lang. Yun, dami, no? Ang bilis din ng chat box kasi ang dami ko nakikita gustong magkaroon ng work from home job. Ayan, halos lahat gustong kumita ng dolyar, of course. Gusto natin magkaroon ng maayos na trabaho para masuporta natin ating mga pamilya. Last question. Sino naman sa inyo ang gustong mabago yung buhay? Type me, M-E. Type me sa ating chat box. Kung gusto mong maabot ang mga pangarap mo, o kaya naman gusto mong magkaroon ng maayos na pamumuhay, kasama yung pamilya, sino ba ang sa inyo ang gustong mangyari yon? Ayan, ang dami. Of course, tayong lahat gusto natin maabot yung mga pangarap natin sa buhay. Di ba? So, ready na ba kayo? So, type 1 ulit kung ready na kayo. No? Kung handa na kayo sa ating webinar tonight. So, this afternoon, we will talk about how to become an Amazon virtual assistant in online arbitrage. So, ngayong hapon, alam ko, most of you guys hindi familiar sa Amazon. Tama? Pero don't worry, pag-uusapan natin yan ngayong hapon. By the way, my name is John Bayani and I am the coach of the Ultimate VA for Online Arbitrage. What you will learn sa ating free webinar ngayong hapon, ano ba yung matututunan ninyo? First, you will learn the must-have equipment to manage multiple clients, maximize efficiency, and what not to waste your money on. Second, what are Amazon and Amazon Virtual Assistant? So, pag-uusapan natin yan mamaya. Pangatlo, what are the must-know Amazon VA services and why should you focus on one? So, yung iba sa inyo familiar na madaming niche sa pagiging Amazon Virtual Assistant. Diba? Sobrang dami. Ngayon, po-focus lang tayo sa isa. Okay, fourth, what is Amazon Online Arbitrage? Discover how specializing in this lucrative niche can skyrocket your income. And next is getting started as an Amazon virtual assistant in online arbitrage. Of course, ituturo natin kung paano kayo maging Amazon VA. At syempre, magkakaroon tayo ng Q&A session mamaya.
Kaya kung meron kayong mga tanong, itabi nyo muna, isulat or i-type sa inyong notepad kasi minsan merong mga tanong na nasasagot during presentation. Kaya don't worry, dahil sa dulo ay magkakaroon tayo ng oras para sa inyong mga tanong. So type 1 kung naiintindihan natin para mas maganda yung ating discussion. Okay, so naiintindihan naman. Itabi natin ang ating mga tanong para mamaya masagot natin. Okay? So maraming salamat guys sa inyong understanding. Alam ko, nagtataka kayo kung sino ba ako. Kanina pa ako salita ng salita. Most of you ay hindi pa ako kilala. Kilala niyo lang ako sa pangalan, nabanggit ni Ma'am Jelay. But now, I would like to ask you guys. I would like to ask you, can I share my life story? Gusto niyo ba? Gusto niyo ba maging gusto mo malaman kung ano naging journey ko as an Amazon VA? Type yes. Yan. Kung paano ako kumita ng dollars, pounds, habang nagtatrabaho ng nasa bahay lang. Wow, ang dami, no? Ayan, sige kung dahil dyan, dahil malakas kayo sa akin, i-share ko sa inyo yung life story ko. Okay? Galing po ako sa malaking pamilya. 5 po kami magkakapatid. At ako po ay pang-apat sa amin. And my father is a construction worker and a foreman. So, meron ba sa inyo dito na a foreman or construction worker yung tatay? And my mother po is a housewife. No, kaming magkakapatid po ay hindi kami college graduate, no? Hindi kami graduate ng college, but nakapagtapos po kami ng vocational courses. So, most of us, yung course is mechanical electronics sa TESDA. And we are proud, of course, sa aming mga parents dahil nakapagtapos kami ng high school. Right now, ay meron na po akong sariling pamilya. I have beautiful and supportive wife at meron po kaming anak. And we are happy sa mga bagay na meron po kami ngayon. Before, nagtrabaho po ako sa mga fast food restaurants. Naging working student po ako, skills sa umaga at trabaho sa gabi. Of course, mahirap dahil pinagsasabay ko yung dalawang importanteng bagay. At na-experience ko din po yung maging dishwasher sa isang school, no? At nagtatrabaho din ako sa iba't ibang company before. So, meron bang nakaka-relate dito? So, sino sa inyo mga naging service crew? Ayan, mga naging dishwasher. Ayan, si Princess, si Nikki. Wow. Ayan, so same time experience na naranasan ko talaga yan. Gayun din, naging full-time missionary po ako sa aming church for 2 years. So this is a voluntary service in our church. Nasign po ako sa Butuan Mission sa Mindanao and we spread the gospel of Jesus Christ. So may nakikita ko dito, may mga ka-churchmate ako. Meron ba dito naging full-time missionary? So this is for 2 years. So wala po itong bayad. Naging full-time service missionary po ako doon sa Butuan, which is sa Mindanao po yun. Kaya kung meron mga taga Mindanao dito, taga mga BESDAC, so mayong hapon sa inyong tanan. Yan, merong Olongapo Mission, Butuan Diyan, Mission. ano yung RM? Return Missionary. Return Yan. missionary. Uy, madami. Oo nga, so meron dito. So mayong hapon, may Davao Mission, Lubag Mission. So welcome po sa ating free webinar. Yo, BESDAC here, Lods. So Tacloban Mission. So welcome po. So meron ako na-experience din yung 2 years na nag-serve sila ng mission. No, this is a voluntary service po, no. Okay, going back from a full-time mission, since wala pa akong mahanap na trabaho, umextra muna ako sa tatay ko bilang isang construction helper. In other words, naging labor po ako ng tatay ko. Kumbaga yung boss ko sa trabaho, tatay ko. So wala siyang angal doon, no. Saktong-sakto kasi pag-uwi ko ng galing Mindanao, galing mission, meron silang project noon and I decided na magtrabaho muna sa kanya. So habang nag-apply sa ibang company, ay yung ginagawa ko, no. I tried different companies, BPO, and any kinds of work from home jobs and online jobs, no. Pero sa kasamang palad, hindi ako nakapasa sa mga iyon. Dumating yung time na na-stress ako, na-pressure, napatanong sa sarili ko kung anong kulang sa akin, bakit hindi ako nakakapasa sa mga interviews, sa mga work from home jobs. Alam ko, most of you, ganun din ginagawa, di ba? Apply ng apply, madaming mga content creators sa Facebook, sa social media. Sinusunod naman natin, pero hindi tayo nakakapasa sa mga interviews. No? One time,
my friend invited me to enroll on Amazon Seller VA Masterclass, or ito po ay isang training, no? This is a ASBA, nabanggit ni Ma'am Jelly kanina. So pinagtiyagaan kong mabuti. Inaral ko po yung mga skills and knowledge na nakapaloob sa masterclass. And after all hard work and patience, natapos ko yung training and masterclass na yon at nakakuha ko ng certificate. Itong certificate po na ito, naging pundasyon ko para magkaroon ng lakas ng loob na makapag-apply. Dahil meron na akong skills and knowledge sa pagiging Amazon Virtual Assistant, confident na ako na makapag-apply. Diba? Now, minsan, inisip ng mga tao na kapag high school graduate ka or vocational course lang yung tinapos mo, ay hindi ganun kaganda yung magiging trabaho mo. Diba? But, don't worry, dahil meron pang paraan. Siyempre, sa aspeto ng buhay natin, hindi po mawawala yung mga struggles. Na-experience ko po ito habang nag-apply ako. Kahit na natapos ko na yung masterclass, yung training, feeling ko, meron pa rin kulang. Meron pang kulang sa sarili ko at nahihirapan ako kung paano ako makakapasa sa mga interviews. Kasi weakness ko yung pag-i-English. So type 1, huwag ka mahiya. Kung nahihirapan ka mag-English, type 1. Okay lang yan. No, ma-overcome natin yan. Nagsimula ako dyan. Hindi talaga ako magaling mag-English. So sa mga nakakilala sa akin, totoo yan. No? Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Ibig sabihin, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Habang nag-apply ako, patuloy ako sa pag-aaral ng mga modules, kahit natapos ko na to, umattend ako ng mga webinars, binamaster kong mabuti para maging handa ako kapag nag-apply na ulit ako. No? Tayo bilang mga aspiring Hindi, VAs, hindi hadlang yung hindi ka magaling mag-English. exactly. Okay, Ayan. good. Kasi, minsan, di ba, sinasabi natin, pag nakita tayong mga video sa content creators, kailangan ba magaling mag-English? Kailangan ba fluent sa English? No! Hindi, di totoo yun. No? Madami pang paraan. No? Pwede tayo mag-practice at madami pa tayong pwedeng gawin para mag-improve yung pag-English natin or sa iba pang mga bagay. No? Kasi tayo bilang mga aspiring VAs, meron tayong takot. Aminin natin o hindi. Negative thoughts. Example, ito pa isang concern. Kapag newbie ka or beginners, when it comes sa pag-apply, iniisip natin na madalas na makakapasa sa mga interviews ay ang may mga experience na VA. Tama? May hiring. Kailangan ng experience na VA. Type 5 kung agree kayo na madalas i-hire ng mga clients, may mga experience na VA. 'Di ba? Halos lahat tayo yun yung iniisip natin. Bakit ko sinasabi? Kasi na-experience ko din 'yan. Nag-aalala ako paano ako makakapasa? Baka sayang lang yung effort ko kapag nag-apply ako. Pero, eto take note guys, kung iisipin natin, yung may mga experience na VA, dumaan din sila sa walang experience. Tama o hindi? 'Di ba? Ibig sabihin, naranasan muna nila yung walang experience bago sila nagka-experience sa pagiging virtual assistant. Darating yung time na meron tatanggap sa ating mga iba't ibang kliyente or company na hindi kailangan ng experience para makapagsimula ka. Okay? Sabi nga, yes, level 1 muna, sabi ni Donna. Tama yan. Going back to my story, I got my first client after my masterclass or training. Yung masterclass po ay tumagal ng 2 months po yun. So bago matapos yung class na yon, this man hired me because of my skills, knowledge, and confidence. Example, bakit niya ako hinire? Kasi 5 kami that time. 5 kaming nag-a-apply. Yung 4 sa kanila may experience. Ako wala akong experience. Pero meron akong knowledge, confidence, skills dahil nag-training ako. Alam ko yung gawain ng isang Amazon Virtual Assistant. See? So ibig sabihin, may mga clients na naghahanap ng VA na di kailangan ng experience. Ang importante ay meron kang skills, knowledge at confident ka na kaya mong gawin yung mga tasks and responsibilities ng isang Amazon Virtual Assistant. Okay? So, wag tayong mawawala ng pag-asa porket wala tayong experience. Ang importante, meron tayong skills, knowledge, and confident ka. Take note, being a newbie or beginner in the world of virtual assistants comes with several advantages, even if it might seem intimidating at first.
meron kasi mga advantages yan. Yung pagiging beginner or newbie sa pagiging virtual assistant, may kagandahan yan. And here are some key benefits. First, fresh perspective. Regarding creativity, newbies bring fresh ideas and innovative approaches. 'Di ba? Meron kayong mga new na mga fresh perspective, fresh ideas na maaaring hindi alam ng mga may experience na VA dahil new knowledge 'yon. Second, eagerness to impress. Beginners are usually highly motivated to prove themselves, which can lead to exceptional performance and a strong work ethic. Yung desire ng mga newbie, yung mga beginners, na matuto at mag-grow means they are more willing to take on challenging tasks that can accelerate their development. So lastly, openness to feedback. Beginners often welcome feedback and are more likely to implement suggestions, which can lead to rapid improvement. For sure, kapag baguhan ka sa pagiging virtual assistant, you are open to accept feedback. Tama? And suggestions para mag-grow ka or mag-improve ka each day. So, these are the advantages or kagandahan ng mga beginners or newbies. Okay? May add Go. ako dyan. Sige po, Ma'am May add Jelay. ako doon. Kapag ka kasi bago, mas madaling turuan kaysa sa luma. Kasi Exactly. yung luma magaling na eh, 'di ba? Kaya minsan may mga clients na they prefer yung bago kasi kumbaga mas madali nilang na-adapt. Wala pa sila yung, hindi, ganito yung alam ko, ganito yung dapat. So, that's why there's still clients who are looking for new person, hindi lagi yung kailangan experience. So, kailangan nyo lang hanapin yung mga clients na naghahanap ng someone new. Okay? Exactly. Thank you, Ma'am Jelay, no? So take note of that, guys, na mas madali talagang turuan. Kung ako nagha-hire ng mga mag-hire ng mga VAs, mas okay ako sa mga newbies. Kasi minsan kapag may experience sa VA ka na, lalo na pag 5 years ka ng VA, medyo iba na yung mga pananaw nila, no, sa buhay, sa pagdating sa trabaho. No? Okay? Going back to my story, after all hard work and patience, nakikita nyo ba yan? I earn competitive salary. From service crew, from laborer, to Amazon VA. Ito na po yung kinikita ko. Dati kumikita ko ng 10,000. So that's minimum 500 ata per day. And I work for 6 days in a week. No? Ito, 5 days ko lang itong sinasahod. 5 days ako nag-work, 15 days kong sinahod to. No? Nakikita nyo ba? Of course, tayong lahat, sobrang sarap sa pakiramdam na makatanggap tayo ng ganitong kalaking salary sa loob ng 15 days na pagtatrabaho natin. Ibig sabihin, it is important and it is possible na kumita tayo ng ganitong salary kahit wala tayo sa ibang bansa. Kasi ang alam natin, lumalaki lang ang sahod natin kapag nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. 'Di ba? So marami tayong OFW, naintindihan ko po kayo. Sobrang malaki naman talaga kaysa sa Pilipinas, no? Mas malaki yung kumita sa ibang bansa. Pero meron pa tayong paraan, no? We can work from home and earn high income, no? O para hindi tayo malayo sa ating mga pamilya, we can work from home para kumita tayo ng mas malaki. Okay? So, dahil Diyan, gumaganda, sige po, diyan Ma'am Jelay. balik mo lang doon. So, this is the realistic, no? Pagka beginner ka, hindi naman kaagad 6 figures. Pero, 'di ba, competitive na siya compare doon sa pinanggalingan niya dyan as laborer. Kumbaga, there's still an option for those who wanted na more yung magiging income mo. No? Ngayon, because Jan is like 2 years ka ng virtual assistant na Jan. Yes po. So, this is the initial salary of Jan. Pero ngayon, syempre, mas mataas na Jan. Pero realistically, doon tayo sa hindi kagad siya 6 figures. Alright? Naiintindihan ba? Kasi baka kayo yung isa sa mga nabubudol sa TikTok na 6 figures, unang salary. No, no. Oo. Unang salary, 6 figures. Alright. Thank you. Opo, exactly, no? So, clarification, guys. Itong 15-day salary, actually, it's almost
Hindi, more than 6 digits na tong salary ko. Pero I work for 3 clients, 2 to 3 clients dito sa salary na to, no? So, yun na, after 1 year tsaka ko na-hit yung 6 digits na salary, no? So, take note lang yun. Thank you, Ma'am Jelay. Ilang clients yon? Yung, At 2 to 3. 3. So, iyan, 2 to 3 yan. Yung pero 6, umabot ako ng 4 clients, no? So, huwag yun ang ah. tanongin kung magkano. Basta kayo na mag-compute. Mamaya discuss natin kung magkano salary ng isang Amazon VA. Excited na ba kayo? So, type 2. Sige nga kung excited na kayo. Ayan. Sige, syempre isa yun sa pinakamaganda pag-usapan yung salary. So, bago yan, punta tayo sa foundation muna. No? Okay. Dahil gumaganda na yung income namin, ng pamilya namin, nakabili na kami ng sarili naming lupa. No? Dito sa Laguna. Nagkaroon na din po kami ng savings, sapat na savings. Nakapag-invest na din po kami sa ibang mga bagay. And next year, we are planning na magpatayo ng aming dream house. So, sino sa inyo ang gustong magkaroon ng dream house? Matupad yung pangarap ng dream house, lalo na sa mga young couples, sa mga couples, di ba? Gustong-gusto natin yan. Type me. Ayan, si Princess, si Vince, Silver, Jeffrey. Isa yan sa pangarap ko, no? Na magkaroon ng dream house. Pangarap namin mag-asawa. Alam niyo po, yung pagiging Amazon VA, malaking tulong siya sa pamilya ko. Promise, because I'm working at home with my family. Nakikita ko yung anak ko, yung asawa ko habang nagtatrabaho ako. Kapag may emergency, pwede akong umalis agad, makapag-drive para sa kanila, pumunta ng mga emergency na lakad. Ayun po yung kagandahan talaga. No? And then, ngayon, 2 years pa lang akong yung pagiging virtual assistant ko. Maybe hindi applicable sa inyo, maybe applicable din, pero ito yung naipundar namin, no? Bilang mag-asawa. Now, nalaman nyo na po yung aking story, no? Sino po sa inyo ang gusto maging virtual assistant? Type 1 kung gusto niyo maging Amazon VA. Type 2 kung gusto niyo kumita ng 2 times, 3 times, even 4 times in your previous salary. Ayun, ang dami, no? Now, we will proceed to our free webinar. So, ito pa lang yung free webinar natin. No, kanina yung story ko, ngayon po proceed tayo sa free webinar. So, let me clarify, guys. This webinar is about how to become an Amazon virtual assistant in online arbitrage. Hindi pagiging Amazon seller. Bukod yun ibang Amazon seller sa online arbitrage at bukod yung Amazon virtual assistant. So, this webinar is for those people na gusto maging Amazon VA, hindi maging Amazon seller. Kasi mamayang 9 PM, meron pang webinar for Amazon sellers. Sa mga gustong magtinda sa Amazon. Okay? Kung naiintindihan nyo, kung gusto mo maging Amazon VA, type mo VA for OA. Okay? Type ko dito, VA for OA. Ayan. Ayan. Baka kasi meron naliligaw na gusto maging Amazon sellers, mamaya pa yung 9 PM. Okay? Sige, thank you so much, guys. Yun, Dahil clear. dyan, Clear. clear naman, clear. Ma'am Jen, madami. Okay, thank you. So dahil dyan, stay tuned because I will share it to you kung paano ka magiging Amazon Virtual Assistant. Simulan na natin sa essential equipment. Nung kailangan mga equipment, una, dapat ay meron kang computer or laptop. Kahit anong specs. Again, kahit anong specs ay pwede. Second, a stable internet connection. Headset and web camera. You can take a screenshot para mai-save ninyo. No? Ito po yung mga importanteng equipment na dapat meron ka bago ka maging Amazon Virtual Assistant. Okay? Sunod naman, what is Amazon? Ito na yung tanong natin kanina, di ba? Most of you hindi familiar sa Amazon. Amazon is an e-commerce website. And Amazon Marketplace is an e-commerce platform that allows third-party sellers to sell on Amazon. Para di kayo malito, para siyang Shopee at Lazada. Di ba kapag bumibili tayo ng mga gamit, mga pangregalo, kailangan natin sa bahay, dito tayo bumibili kasi nasa Pilipinas tayo. And Amazon is the largest marketplace in the world. Ibig sabihin, medyo high quality yung Amazon kasi worldwide siya. Meron ito sa UK, US, Canada, Spain, Germany, at madami pang iba. Madaming country, no, na merong Amazon. Pero sa Pilipinas, walang Amazon sa Pilipinas.
Shopee at Lazada lang meron. Okay? Ito po yung Amazon. Now, ano naman yung Amazon Virtual Assistant? An Amazon Virtual Assistant is a remote assistant who helps Amazon sellers manage their fulfillment by Amazon business. A virtual assistant service can be a wide range, possibly including everything from routine work like answering customer questions to managing inventory, supplier relations, and product research. Para mas madali nating maintindihan, gumawa ako ng chart. No? Ito si Amazon. Si Amazon Marketplace, dito nagbebenta yung mga Amazon sellers. Okay? Ito yung online business nila, magbenta sa Amazon sellers. Online arbitrage yung kanilang business model. Now, yung Amazon sellers, mas kilala sila ng mga Amazon VAs bilang clients. Okay? Meron tayong napapansin na mga hiring sa Amazon sa Facebook, social media, sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok. Madalas tatanong natin, hiring ba kayo? Hiring ba sa Amazon? Now, madalas ang sagot dyan, hindi namin alam. Ang madalas na hiring is yung Amazon sellers, not Amazon. Okay? For clarification, naintindihan ba? Type 1, kung naintindihan natin na ang hiring si Amazon seller, not Amazon. Okay? Now, si Amazon seller, meron siyang business sa Amazon. Nagbebenta siya, pero dahil madaming task, hindi niya kayang mag-isa yun. Kaya siya mag-hire ng mga Amazon VAs. Kailangan nila tayo. In other words, yung pagiging Amazon Virtual Assistant, ito po, maiba't ibang klaseng Amazon Virtual Assistant. Unahin na natin yung product research. Di ba nabanggit ko kanina na pupokus lang tayo sa isa. No? So product research is, ito po yung naghahanap ng mga produkto na ibebenta sa Amazon. Magbahanap sila sa mga retail store, ibebenta nila sa Amazon. Okay? Bibigyan ako ng example mamaya. Yung product lister naman, sila naman yung taga-lagay ng images, description, yung title, yung presyo, ayun po yung product lister. No? Di ba, pag nabili tayo sa Shopee, Lazada, or sa Amazon, may mga bullet points, doon natin malalaman about these items. Di ba? Ano yung mga specs nito? Ano yung about dito sa item na to? Product lister po yun. Pangatlo, inventory management. Yung inventory management, sila nagtatrack ng mga records, ng mga orders, kung nakarating na ba, kung ilan ipapadala natin sa Amazon. So, inventory management po yun. Pang-apat, PPC manager. Sila naman yung nag-create ng ads, nag-create ng ads para malaman ng mga customer na, oy, maganda tong item na to. No? Kumaga, may part doon na sales. No? Panglima, customer service. Yung customer service po, ito yung sumasagot sa mga inquiries, sa mga complaints, sa mga returns. Ang ginagawa nila, sinasagot nila para malaman nila kung about do sa item na yon, no? Now, in this 5, we will focus on 1, no? Yung product research. Yung product research po, sa iba medyo mahirap yon kapag umattend ka na ng ASBA. But yung product research, ito po yung ginagawa ko araw-araw. Naghahanap ako ng item na ibebenta ni Amazon seller. Meron lang specific na criteria na kailangan mong hanapin. Okay? Okay. Ito po yung mga essential services or provided by Amazon VAs. Now, ano naman yung kagandahan ng pagiging Amazon Virtual Assistant? Yung perks po or ng pagiging Amazon VA, una ay yung 100% work from home. Tama po narinig ninyo. Wala pong on-site na magaganap, sa bahay lang po kayong magtatrabaho. Pangalawa, no transportation. Dahil naka-work from home tayo, hindi na natin kailangan mamasahe o kaya naman sumakay ng mga pampublikong sasakyan. At syempre, hindi na tayo makakaranas ng traffic. Okay? Sino tina-traffic dito? Lagay mo traffic araw-araw. Kung napunta kayo ng Manila, kasi madalas sa Manila yung traffic, di ba? So, madalas natin maranasan yan. Yung mainit, sa daan niya si Mary Faith, no, lagi siya nasa meron traffic na naranasan. Pangatlo, eto, alam ko magugustuhan ninyo, flexible hours. Pag sinabi pong flexible hours, hawak nyo po ang oras ninyo. Yung pagiging Amazon VA, hawak mo ang oras mo. Ikaw ang magde-decide kung anong oras ka magtatrabaho. Basta tatapusin mo lang yung mga tasks and responsibilities na ibinigay sa'yo ni client. For example,
This is a product research Amazon VA tayo, no? Maghahanap ka ng 5 product sa isang araw or sa 8 hours mo or sa 4 hours mo. Pag natapos mo yon within 2 hours, 3 hours, tapos na yung trabaho mo. Okay? Kasi may mga times na bilis ako makahanap ng produkto. So, yung contract ko, 8 hours. Minsan nakakahanap ako ng 5 items within 4 to 5 hours. Tapos na yung work ko. Hawak ko yung oras ko. Basta tatapusin na natin responsibilities or mga quota natin kay client. Okay? O, di ba? Yan yung flexible hours. Sinong gusto ng flexible hours? Type flexible. Na. Ayan, gusto natin, di ba? Lalo na sa mga sa mga mommies, sa mga may baby, di ba? Magandang opportunity to. Kasi nga, maalaga mo yung baby mo, makakapaggawa ka pa sa bahay. Kung may iba ka pang job, pwede mong gawin. No, flexible hours po yun. Last, you can earn high income. Tama po yung narinig nyo, based sa history ko, you can earn 2 times, 3 times, even 4 times in your previous salary. No? Madami ngayon sumisikat sa sa Facebook or sa social media na yung 1,000 mo, ilan na lang mabibili. No? Pang 2 days mo na trabaho, parang wala pang 2-3 oras or kalahating araw, ubos na yung 1,000 pesos mo sa mahal ng bilihin. Tama? But if you are an Amazon VA, you can earn high income. Tama? So, okay. Ibig sabihin, as an Amazon VAs, you can earn 25,000 up to 50,000 pesos per month per client. So, ibig sabihin, kung meron kang 2 client, you can earn more. 2, 3, 4. Kaya nabanggit ko kanina na nagkaroon ako ng 4 multiple clients. Okay, 4 po naging client ko. So, syempre, hindi po agad natin to may hit. So, huwag natin i-expect. Kapag naging Amazon V ako, kikita agad ako ng 50, 60, 70, 100, 150,000 monthly. No. Huwag po natin expect agad. Syempre, sa una, ilagay po natin yung sarili natin sa process. It's a process. Hindi agad natin makuha yung pinakamataas sa sahod. Binibuild pa lang natin yung skills, confidence, experience na meron tayo bilang isang Amazon virtual assistant. Okay? Huwag po natin agad hangarin yung pinakamataas na sahod. Pero darating tayo doon. Basta consistent ka. Okay? So ito po yung minimum salary, 25K. Not bad kasi magkano lang yung sinasahod din natin, 10, 15, 20,000 'di ba sa mga corporate jobs natin. But ito 25,000 minimum no ng isang Amazon product researcher sa online arbitrage. Now, ganyan po kalaki yung salary ng isang Amazon VA. So type 5, kung gusto mo ng ganitong salary per month. Ayan, ang dami. Gustong-gusto talaga natin yung salary, no? Kahit ako, no? Kapag ganito yung salary mo, dati sabi ko, kapag siguro pag 25-30,000 yung sahod ko, wala na akong problema. Hindi pala totoo. So, kahit 35-50,000 pesos na yung salary mo, meron ka pa rin problema. Pero syempre, medyo maalwan. Kasi masarap sa pakiramdam na kumita tayo ng ganitong kalaking salary. Ang maganda din diyan, i-add ko lang, pwede siyang gawing part-time, 'no? Exactly. Kung meron kang corporate job, meron kang day job, so you can do this as part-time. Why not, Exactly. no? Exactly. Meron po akong Ma'am Jelay or guys, meron akong katrabaho. Isa siyang nagtitinda siya ng yung sa tita niya ng mga tawag dito sa mga construction na gamit at mga trading ganyan sa trading. Reading. Nagtitinda siya tapos sa gabi katrabaho ko siya actually. Virtual Siya, assistant. nag-ano siya, part-time siya sa amin. Oh, nice, So, di ba? malaking sahod niya. So, ibig sabihin, totoo na you can do part-time. Na kung halimbawa ayaw mo mag full-time, ayaw mo pang i-give up yung work mo ngayon, okay lang, you can do part-time. Kung gusto mo, unti-unti ka mag-transition from corporate job papunta sa pagiging virtual assistant. No, so pwede po 'yan. Ngayon, nalaman na po natin yung pagiging Amazon VA. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung online arbitrage. Kasi kanina ko pa ito nababanggit, di ba? Ano naman ito? Online arbitrage is the process of buying products from online retailers with the sole intention of reselling those products at a higher price for a profit. They can earn or they can sell on another marketplace such as Amazon, eBay, or Facebook Marketplace. Okay? Yung in short, in other words,
ang online arbitrage po ay isang business model sa Amazon. Okay? Business model. In other words, buy low, sell high. No? Ito po yung madalas gawin ng Amazon sellers or clients. Magbibigay ako ng example. Sino po dito merong sari-sari store? Type 3. Type 3. Or may 'di ba? O yan, may sari-sari store. Kapag ano po, online arbitrage, buy low, sell high. 'Di ba? Pag sari-sari store, bibili tayo ng halimbawa ng Milo, gatas sa palengke na worth 7 pesos. Tapos ibebenta natin sa sari-sari store ng 10 pesos. 'Di ba? Doon kumikita yung mga nagtitinda or merong sari-sari store. Okay? Yung online arbitrage, ganoon din siya. Pero bumibili siya sa retail stores sa ibang bansa at isell din nila sa country nila ng Amazon. For example, sa Amazon UK, merong mga retail stores. Maghanap si Amazon VA ng, for example, medyas na 5 pound. No? Nagkakalaga ng 5 pound or $5 sa US. Ibebenta nila ng $30 sa Amazon. So sa ganung paraan ay kumikita yung mga Amazon sellers. Okay? Buy low, sell high. Meron question dito, para drop shipping po yan, sir. Yung drop shipping kasi iba. Yung drop shipping kasi is kahit tayo nasa Pilipinas or like wala na silang prep center, di na darating sa kanila item, diretso na doon sa Amazon. Yun po yung drop shipping. Ang pinagkaiba ng online arbitrage, pagka-order ni VA darating sa prep center or sa house ni client, and then ipapadala ni client yon sa Amazon. Kailangan kasi lagyan label, matrack yung records. Yung dropshipping, diretso na sa Amazon. Okay? So, ito po yung online arbitrage. Ito po yung madalas gawin ng mga Amazon sellers. Okay? Of course, kailangan po ng mga Amazon sellers yung Amazon VAs para maging successful yung kanilang business. Kasi hindi siya madali para sa mga Amazon sellers kasi malawak siya eh. Tsaka madami talagang Amazon sellers sa Amazon. Hindi lang isa, dalawa. No? Even millions, baka billions pa yung mga Amazon sellers. Also, to add dyan, ang mga foreign clients kasi, they don't normally put all their eggs in one basket. So, kumbaga, ida-diversify nila yung investment nila and then kukuha sila ng mga virtual assistant to manage and run their businesses. So, ganon ang mentalidad ng mga foreign clients. Hindi kagaya dito sa Pilipinas, Shopee store ko, patakbo ko, balot ko, dikit ko ng sticker, ipadala ko sa JNT. So, ang mga foreign clients, time is gold for them. So, they prefer to pay yung mga virtual assistant to do the task, and then habang nag-aasikaso sila ng ibang businesses nila. Yeah. Exactly. Tama yung sinabi ni Ma'am Jelay. Yung client ko kasi din, hindi lang online arbitrage. Meron din siya ibang model na Amazon, ibang business. Like meron siyang marketing agency, ganyan, iba pang mga businesses. Ganun yung mga foreign client. Natutuwa ako kasi namamanage silang mabuti. Na meron pa silang time sa family nila. So going back dito sa online arbitrage, ayun po yung buy low, sell high. No, madami siya pinagkaiba sa ibang Amazon business model, no? Okay. Naiintindihan po ba? Type 1 ulit. Type 1. Kung naiintindihan natin yung yan. So in other words, yung product researcher, maghahanap na kayo ng mga item na sa mga retail store, ibebenta ni Amazon seller sa Amazon. Okay? Yun po yung gawain natin. Ngayon, nagkaroon na kayo ng idea or background sa pagiging Amazon virtual assistant, no? In online arbitrage. Now, sino sa inyo ang gustong maging Amazon VA? Type 9 sa ating chat box. Type 9. Ang gagawin mo bilang isang Amazon virtual assistant sa product research, maghanap ka ng mga items na ibebenta sa Amazon, meron lang mga quota, responsibilities, flexible hours, work from home, and you can earn high income, no? Ayan yung po yung product researcher. All right. Since gusto nyo maging Amazon virtual assistant, tutulungan ko kayo sa bagay na yan. Pero
gusto ko muna malaman, ano yung mga takeaways ninyo? I-chat nyo sa chat box. Ano yung natutunan ninyo sa ating free webinar? So, ayun po yung ating free webinar, no? Kung paano magiging Amazon Virtual Assistant, kung ano yung nakapaloob doon, ano yung mga natutunan po ninyo? Sige nga, type nyo nga sa ating chat box. May natutunan ba kayo? Wala. Ay, about online arbitrage. Buy low, Buy sell low, high. sell Yun. high. Magkaiba Magkaiba po po. ang Oh. seller. Ayan. Sa virtual assistant. Tama. Maraming uri ng VA. Yan. Kasi madaming nalilito. Talaga, Ma'am Jelay. Madaming Mm. nalilito sa pagiging VA. Kasi ano mong klaseng VA yung gusto ko? Oo nga In general eh. kasi gusto nila, ay gusto ko maging virtual assistant. The Oo. question is, what kind of virtual assistant? Now, meron ding medical virtual assistant, meron general Mm. VA, admin, merong Amazon VA, pero yung Amazon VA, meron pa siyang uri ulit. Na may kinds pa Mm. siya, yung pang Amazon VA, which is, this webinar is for those aspiring product researcher, Amazon VA in online arbitrage. No? Mm. Ayan. Largest market. Amazon is the largest market in the world. OA. Add income at your own convenient time. Exactly, Johnny. Tama yan. No? VA functions. Amazon VA. Eto, merong ano dito si Taz. Di ba po usually, pag na-hire ka as researcher, ikaw na din ang lister. Sa online arbitrage, hindi mo kailangan mag-list. Exactly. Merong pong ano, kunyari, depende ka sa contract mo. Kunyari, product researcher yung ano, yung hinire ka as product researcher, wala kang gagawin product listing, wala kang gagawin inventory management. Product researcher ka lang. Ibang contract na yon. Like, ibang sahod na yon kasi dalawa na yung ginagawa mo eh. Yung product researcher, 25K minimum. Pero pag dinagdagan ka ng product listing, inventory management, hindi wag ka papayag na 25, no? Kasi dalawa, tatlo. For example, nung isang client, um, ang gawain ko all around. No, syempre, hindi ka papayag ng 25K. You're doing account management, product research, inventory management, product listing, customer service. Syempre, angat yung salary mo pagdating doon. Na magkaiba po 'yon. Na. Sige, may mga question pa ba? Ang daming question, Ma'am Jelay. Baka may question bigla. Na later mamaya magkakaroon Uy, tayo ng wait lang. question. Nasa takeaway pa lang tayo. Wala pa Oo. tayong Q&A. Ayan, mamaya itabi niyo muna 'yan, yung question niya, sasagutin natin 'yan. For those of you who have question, feel free to unmute para masagot kayo ni Jan. Thank you. Mag-ano Hello na ako, po. Ma'am Jelay, stop share na ako. Sure. Sige. Sige po, question. May question lang. Sige po. Thank you. Sino siya? This is my Marites. yes. Sige Sige po. po. Ayan. Question is, bakit po product researcher yung pinili nyo apart from the rest? Okay. Thank you, Ma'am. Ayun po yung question po ninyo. Or may... Yeah. Sige po. Thank you po, no, si Ma'am Marites. Yun po yung pinili ko kasi doon ako magaling. Sa totoo lang, kasi nung nag-ano ko sa ASBA, madami siyang niches, di ba? 5. Pero nagustuhan ko yun kasi number one, advantage din, ayun yung pinakaunang itinuro doon. Tapos nagustuhan ko siya, good thing yung good thing, mas madaling makahanap ng client sa totoo lang sa product research kasi online arbitrage siya. Kasi inisip natin kung sino kung sino man po dito yung nag-ASBA student, yun nga, nabanggit ni Ma'am Jelay na medyo mahirap yung private label sa product research. Pero when it comes sa online arbitrage, mas madali siya. Kasi doon, 2 weeks pa lang, di ba nakakahap ng product. Dito, 5 to 10, kaya kong makakita na sa isang araw. Now, imagine, product research, multiple clients, ang minimum quota mo, 5. So, that's possible. Diba? You can find 15, 20 items na may sell ni Amazon Saka seller. to add lang din, based dun sa story ng ibang OA na VA, applicable siya kung mahilig ka mag online shopping. Mag-Shopee. Oo. Ayun yung number 1 na character ng mga OA VA because they would love to
to ano yan, mag-browse ng mga ng mga online shopping na Gawin mo na lang trabaho, oo. ano? Yes, bakit hindi mo gawing trabaho? Kasi even if minsan, even if naka-cellphone ka or naka-iPad ka, you can still find profitable items. So, although ang ire-required sa'yo ng clients is to have a monitor or a laptop, pero there's instances na, for example, ikaw, online shopping ka for personal use. Biglang mayroon kang makikita, pwede to kay client. Sige nga, ano ko nga tong items na to. I-research ko to and then papakita ko kay client na ito pala yung magiging profit niya kapag binenta niya to sa Amazon. So, yeah. May question po ako. Sige po. Wait, Sino po nasagot ito? ba, Marites? Nasagot ba, Ma'am Marites? Yes po. Yes po. Thank you so much. po. Baka mas marami Quick din question. siguro Okay. ng product researcher. No? Ha? Ano po? Mas malaki siguro yung chance din or yung opportunity ng product researcher kasi parang mas feeling ko sa lahat doon ng mga skills parang mas matrabaho siya, mas bibigyan mo siya ng panahon na Yeah. deeper ka ba? Yes, sa- that's why there are a lot of clients that they don't want to spend their time na mag-browse. I-delegate na lang nila sa VA. Exactly. Tsaka yung ano pa, dagdag ko lang, Ma'am Jelay, yung product research kasi, may nagtanong din kanina, nabasa ko na madami ba siyang gawain yung product research? Ang gagawin mo lang, maghahanap ka lang ng product. Yun lang yung task mo. Everyday, maghahanap ka ng product. Pag nakahanap ka, is ilalagay mo lang siya, encode mo lang siya sa Google Sheet. And then tapos na. So, Hanap ka na ulit. ang peg mo araw-araw Oo, mag-online ganun. shopping. Minsan Ngayon, nga kung eh. mahina ka, Oo. mapupudol ka. Exactly. Kung medyo mahina-hina ka, marupok ka. Pero syempre meron siyang specific criteria yung Amazon sellers. Syempre, di mo na agad yung ibebenta, 'di ba? Kunyari, merong mas mataas yung profit ito, 10, 30. Tapos mababa naman yung sales. So syempre, hindi pa rin siya applicable kay client, no? So nakadepende pa rin yun sa Amazon sellers. So, Pero yung criteria yung sinasabi mo, pasok yan sa course. Yes, Ituturo yan sa course. exactly. Oo. Kasi tuturuan ko since I'm experienced and expert in online arbitrage. Ituturo ko kung paano ma-hit o makukuha yung mga items na profitable sa criteria ni client. At may actual din ako na ituturo. Like kung paano ginagawa ko everyday, ituturo ko din sa course mismo. Alright, sige. May question po. Sige Ano po. po? Hindi na siya. Anong po? May question po ako. Sige po. Wait. Sabihin niyo po name po ninyo para ma-address po namin kayo. Arlene po ito. Sige po, go ahead. So, pag halimbawa po nag-start, so the enrollment is open now, right? Ano po, so kailan ang yung official na na start ng course? You can start po as soon as you have your access. For example, nagbayad ka, nag-enroll ka through GCash. Kapag GCash, 3 to 5 minutes na verify. Tapos marireceive mo na yung welcome email mo. Nasa welcome email mo yung instructions on how you can access the course, how you can access the modules, how you can join the exclusive community of OAVA. Okay, Ano? another Okay one. Kasi okay, thank you po. Kasi meron pa bali nag-inquire ako dun sa Elite. And then sabi ni Lish, batch 41 daw is open on October. So Yep. medyo lang ako. This is under Lish, the Amaze Nation, right? Like so Yes, this is under medyo Amaze lang Nation. ako, medyo confused lang kasi Yep, this is under meron Amaze Nation ultimate. po. Pero, ang magiging coach mo kasi dito, si Jan. Kasi course niya to. Si Got Amaze it. Nation po, it's like the Oh. big umbrella of all the courses, Okay. the VA courses, PPC, selling courses po. Alright, gets ba? Coach John, may question po Okay, ako. okay. Sige. Yes, Jay yes. po yung pangalan ko po. Hi, Jay. May kaibahan po ba yung FBA product research sa online arbitrage product research? Okay.
si Jay, ang course na tinitake, may titake ka bang course ngayon? Opo, may access po ako ng ano po, yung sa Amaze Nation nga po, yung Ay, kay, ASVA. pero hindi po ako, wala po akong coach, ano lang, advanced lang. Okay. Okay. Ang pinagkaiba niya, yung ASVA kasi, nabanggit ni Ma'am Jelly kanina, private label. Yung private label kasi is, meron na siyang, meron siyang sariling brand. For example, si Ma'am Jelly yung yung seller. Meron siya sariling brand. Kunyari, ang pangalan is Jelly Products. So, yun yung name ng brand niya. Ay yun yung maghahanap ka ng item sa Alibaba, sa Etsy, bebenta yun sa Amazon. No? But yung in online arbitrage, buy low, sell high. Ibig sabihin, maghahanap ka ng brand na sikat na. Yung kay Ma'am Jelly, hindi pa siya sikat kung nagsisimula pa lang siya. Pero yung brand like Nike, Adidas, Puma, ano pa ba, MAC, Cosmetics, tapos ibebenta nila sa Amazon. Ay yung pinagkaiba niya, online arbitrage, product research. May add lang ako kasi yung question niya is FBA. So, Jay, lahat ng courses namin, it's FBA. It's fulfilled by Amazon, no? Hindi kami gumagamit ng fulfilled by merchant. Kasi number one, most of us nandito sa Pilipinas, yung mga sellers, no? Ngayon, for example, magkaroon ka ng client na he prefer to have FBM, siya yung magpo-fulfilled. Kumbaga dito sa atin, ang Shopee, Lazada, FBM, yung mga sellers mismo yung nagfo-fulfill, 'di ba? Sila yung nagdidikit ng sila yung nagdidikit ng stickers, ilalagay sa JNT bag, dadalhin sa JNT. So sa FBA kasi, whether it's private label, whether it's wholesale or online arbitrage, yung items mo pwedeng dumaan kay prep center or kay client, pero babagsak pa rin siya sa warehouse ni Amazon, wherein doon nangyayari yung pick, pack, and ship. So yung pick, ang nangyayari doon, merong mga warehouse operator, si Amazon, sila yung kukuha doon sa storage, tapos ipapack nila, babubble wrap, ilalagay sa Amazon box, kung familiar kayo sa Amazon box, and then yung Amazon delivery bus, van, or drone, ang nagde-deliver. That's why they call it FBA. So, ayun yung prefer natin, FBA, because that's the most easiest and convenient way para gawin yung business. Hindi kagaya dito sa atin na, yun nga, ikaw pa yung kailangang magdala kay JNT, ikaw, tapos, di ba, may COD. So, sa Amazon, walang COD. Nagets ba? Gets po, mali pala yung question ko. Dapat pala a private label versus online arbitrage. Ayun. So, sige po, pwede ko Ang follow private up. label, ang example ng private label is Aqua Flask. Familiar kayo doon sa thermos na Aqua Flask? So, it all started lang din with yung normal lang din na thermos bottle. Pero ngayon, meron na siyang sariling stall, meron na siya, 'di ba, sa mall. Ngayon, ang online arbitrage, it's more of bumili ka ng Milo sa Pure Gold, benta mo sa tindahan mo. Thank you po. Isa pang pinagkaiba niya, Ma'am Jelay, kapag umorder ka sa private label, bibenta mo sa Amazon, madamihan. Meron siyang minimum quantity order. Pero sa online arbitrage, pwede kang bumili ng tingi. Pwede kang bumili ng Talaga, dalawa, oo. benta mo sa Amazon. Sari-sari Oo, store. 2, 3, 10, hindi kailangan ng madami. Ay yung pinagkaiba din. Mas mahirap po ba yung online arbitrage product research sa private label, Sir John? Based on my experience, mas madali ang online arbitrage. Kaya nabanggit ko, 2 linggo, nung nag-training ako 2 linggo, isa pa lang nahanap ko. Sa isang araw ng online arbitrage, 5, 10 nahanap ko sa isang araw. Kaya kung na-experience nyo na yung product research sa private label, medyo mahihirapan talaga kayo. Pero sa online arbitrage, medyo madali siya sa than PL. Ito din. Okay. Okay na si, ano pangalan niya? Jay. Thank you so much Thank you, po. Jay. Oo, may nakita lang ako yung saturated, no? Hindi ba saturated na yung Okay, so sa kasi, to be frank, no, sa inyong lahat, ang mga foreigners kasi, once they reach the 18 years old, hindi na sila pwedeng tambay, hindi na sila pwedeng dependent.
So doon sa kanila, once they reach the 18, they have to be independent. So mostly, pwede kayong maka-encounter ng clients nyo is 18 years old lang. Okay, I got a client before, 16 years old lang siya. Kuya niya yung nag-open ng seller account niya kasi hindi pa pwede yung mga documents niya. Pero dahil meron siyang pera to fund his business, nag-open siya ng Amazon store niya. Tapos kumuha siya ng virtual assistant. And ako, I was 36 that time. Tapos 16 years old lang yung kliyente ko, 'di ba? So kung sasabihin mo saturated every year, marami, actually every month nga, every day eh. Every day, marami sa US, Germany, Japan, UK, Australia, maraming bagong sellers. Kaya hindi siya saturated. And also, marami ding umaalis na sellers, no? Yung mga quota na sa Amazon, nagda-diversify na sila into crypto, into trading. So, mas gusto na nila yung mga 9 figures, 10 figures income. So, that's how the business works. Hindi ka lang yung all your life na eto ka lang, magtitinda lang ako sa Amazon. So, hindi po ganun. Pagka na-encounter nyo na yung mga different clients nyo, matutuwa na lang kayo kasi iba't ibang generation pwede. Okay? Sige, go ahead. Ayan, ang dami na nag-raise ng Yan, hand. raise hand. Si, Hello. sige, si Jay muna, Jay Ombal. Okay, yung mga question kasi nila is about matututunan naman yan later on once na we enroll the course. Pwede rin namin itanong yan during that courses. But the question is, as a beginner, kasi desperate na kami. Gusto na naming magkaroon ng VA experience. Although, personally ako nagtatrabaho ako, gusto ko lang talaga magkaroon ng VA experience. At gusto ko na rin mag-work from home. The question is, paano nyo kami matutulungan para lang magkaroon ng client? Yun yung pinaka-question namin. Sige, Okay. let's say ano kami ng course, matututo kami. Then, what's the next step? Gusto na namin kasi magkaroon ng client. So, Okay. paano nyo kami matutulungan doon? Alright. Thank you, Sir Jay. Actually, dun sa course, ituturo namin kayo kung paano kayo magka-client. Dun sa mismong course, merong job hunting, client hunting, saan maghahanap, paano kayo makakapasa, ano yung, i-review namin yung cover letter mo, ano yung process ng pag-a-apply, yung resume, na dapat ilagay, meron bi-weekly, every 2 weeks na coaching kung may question kayo. So, ayun yung kagandahan naman. No? I-guide namin talaga kayo kung may mga questions kayo. But about doon sa pag-a-apply, paano namin kayo i-guide? Kasi hindi guaranteed yung client, di ba? After the training. Hindi kami magbibigay ng client. Kasi kapag nagbigay kami ng client, lahat mag-enroll na. Kasi sure win na yung client mo di ba? But during the training, we will help you kung paano ka makakapasa. Pag naaral mo na lahat, na-apply mo na, alam mo na kung paano gawin, meron doon sa last part ng module kung paano mag-job hunting, client hunting, kung paano ka makapasa, resume, yung mga requirements. Ituturo po namin yun. Okay, and then Hello, to add, sir. Excuse me. saglit lang, si ano yun? Jay Ombal, no? Tsaka to add, kasi ang Amaze Nation, kilala na siya ng mga sellers. So there are a lot of sellers asking for, I need virtual assistant. So I'm doing OA, I need a product researcher, or I need a VA product lister, I need PPC manager, So all of those clients na asking for virtual assistant, nagpo-post kami inside. Now, because you have the course, you already have the knowledge, it's up to you if you wanted to grab yung naka-post dun sa community. Now, if you grab that opportunity and then meron lang din siyang task test, normally to normal. Minsan kasi itetest nila kung ano yung alam mo. That's why you have the community kasi pwede mo silang tanungin na ito po yung binigay sa akin ni prospect na test task. Paano yung gagawin ko dito? Paano ko siya sasagutin? So that's where the community comes in kasi pwede na silang mag-share ng mga experiences nila, paano nila na-close yung deal, paano nila na-close si client. Nagets ba?
Yes, ma'am. Okay, klaro naman. Ah, So, so, si client din naman since foreigner yan and hindi naman kami ganoon ka-confident mag-English. May ano naman kami, no? We have a malay shot, mo, 'di ba? malay mo, alam mo ba, meron akong na-encounter na UK client. Pero he prefers ng chat kasi ang hirap nung Totoo. tuwang nila. Ang hirap Totoo. ng tuwang nila. Tapos kapag fluent ka, mas lalong hirap silang intindihin ka. Alam mo 'yon? Yeah, Sasabihin pa nila sa actually I'm working with ano sa mga alam mo yung IGL mga, company. So, oo, na-encounter ko yung mga ano English Carabao. 'di ba? Since eto foreigner, feeling ko mas ano to eh. Mas medyo okay pa to sa English eh. Tsaka mas sila, mas understanding sila when it comes to your grammar. They don't, hindi ka, hindi nila i-question sa'yo na mali yung verb and subject agreement na ginamit mo. Tapos That's right. tapos kung Russian, meron din akong na-encounter na Russian. Can we do chat? So sila pa magsasabi sa'yo ng, can we do chat? Kasi nga, hirap din silang mag-express sa interview na mag-uusap. So, hindi mo lang problema yung pagiging fluent kasi kahit ibang lahi, problema nila yan. Okay? Tay ang laban. Actually, since this is a product research na niche, hindi ka non-voice to clarify ko, non-voice to. Wala kayong sasabihin pag nagtatrabaho kayo. Gagamit na kayo ng English siyempre kapag mag-meeting May kayo meeting. or may interview, yun lang. Pero pag yung normal day mo, wala kang gagawin, non-voice to. Tapos flexible hours pa. Okay? Non-voice, flexible hours. Okay, thank you po, ma'am, sir. Thank you po. Excuse Sige me. po. Excuse Sige po. me. Sir, sa si Joben to, may tanong na ako. During Hi, training ba, Joben. recorded ba to? Yung training or Yes Ito po. po, ito. record? Hindi, may pag during train ba nag-enroll? Yung training ba is merong recorded siya tapos meron siyang GC ng Yes po. class? Yes, actually meron po, and then yung training din po is flexible ha. Kayo po ang magde-decide kung anong oras po kayong magte-training. Manonood ng module, Tagalog po 'yon. And then I suggest 2 to 3 hours or 2 to 4 hours mag-spend kayo each day na para at least matapos nyo within 6 weeks. Kasi sa ngayon sir, gusto ko sana mag-enroll. Kaso problema, yung schedule ko kasi panggabi ako sa work. OFW kasi ako eh. Apo. You can do it po 2 to 3 During- your break time or your bago matulog. 2 to 3 hours okay na po 'yon. Pero So, sa rest day. pag-research, usually ilang oras ang ina-allot per day pag research mo nga. Kapag may Product work na po research. kayo, I-apply mo na yung ano mo, usually sa experience mo sir, ilang hours mo lang siya ginagawa per day? sa 4 hours kasi depende po sa 4 hours kasi nakakanap ako ng mga 5 to 7 leads. Okay. At least maximum is mga 4 to 5 hours per Hindi, day. opo. Depende po yung sa client niyo Pero sa assignment naman po is hindi naman kailangan sobrang haba nung nyo each day. Kahit 2 to 3 hours okay na po 'yan. Okay. Sige po. Si Ma'am Jen po. Sige. Thank you po. Thank you. Ma'am Jen, Quebec. Hi sir, good evening po. So ang question ko naman sir, kasi medyo na-confuse lang din ako dun sa ASBA Elite, no? Tsaka yung dito po sa online arbitrage. Since kanina nabanggit po na meron pong 5 niche, yun po ba yung PPC, pay-per-click, tapos itong online arbitrage, private level, tapos ano pa po yung dalawa sir? Okay. Product research, product listing, inventory management, customer service, PPC. Pero yun sir lahat is ituturo din ba siya sa ASBA? Sa ASBA, Paano yes, sa ASBA po yung 5 nation ituturo. Yun po elite class. Pero sa online arbitrage, isa lang po yung focus natin, which is product research sa online arbitrage. Kasi for me mas okay ako kapag one at a time yung training. Kapag gusto ko mag-aral ng isang skills, isa lang muna. Ayokong sabay-sabay. So that's why I choose online arbitrage product research. Ayun po yung itatalakay natin. Hindi po yung product listing, wala na yung PPC. Product research lang po. Since ayun lang yung hinahanap ng mga Amazon sellers sa online arbitrage. Ayun yung pinaka-main
source ng income ng mga Amazon sellers. Without product researcher, wala pa yung business nila. Walang tindahan. Yes, exactly. Walang Wala kang pag-aanap. ititinda eh. Kahit may manager ka, kahit may inventory manager, kahit may PPC ka, kung wala kang product researcher, nonsense lang yung Tsaka business. wala kang i-ads kung wala kang Yes, wala item. kang ibebenta. Yes. Okay, so ang pundasyon po ng Amazon, same thing naman, Shopee, Lazada. Bago ka din naman kailangan mo ng paninda. Okay? So ayun yung pundasyon ng tindahan. Apo. Next si Sir Beans. Thank you, ma'am. Sir Beans. Hello po. Kapag sa product research po, kapag yung product na hindi familiar, research pa rin ba? Actually, din sa during course, meron po akong pin-provide ng mga brands, retail stores, UK stores, US stores. Tapos mga brands na iwasan, brands na pwede. Kapag syempre nakaband na siya, huwag na natin siyang hanapin. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng hanapin. Like meron kasing mga IP complaints. So itatakal po natin yan sa course. But yan, basic, nag-provide ako ng mga brands na pwede nyo hanapan ng item. Pwede yung iiwasan at yung mga retail stores na pwede yung hanapan ng item. Nasagot ba, Sir Beans? Yes. Thank you po. Si Ma'am Ann. Tapos si Ma'am Annabel sunod. Hello po, good evening po. Ayan. So, question ko po kasi recently I was hired po as OAVA. Wow! Yes, Oh, may po. client agad ah. May client Kailan agad ah. yan? Nakaka 1 week pa lang po ako. Uy, congrats! Pero nag-struggle po ako sobra. As in, nagulat nga po ako nung sinabi ni coach dyan na in 4 hours ang dami niyang nahanap. Kasi ako po, parang buong duty ko na minsan 12 hours na ako. Pero kahit po isa, nag-struggle akong maghanap. So, inaisip ko po, meron akong maling ginagawa. So, nagkaroon naman po ako ng free training sa Fast Track FBA po. Pero, yun nga po, kasi nakakahiya din po sa client kasi sobrang bait niya. Tapos wala po akong mabigay. Kaya, nung nalaman ko nga po na mag-open na kayo for online arbitrage. So, naging curious po talaga ako kasi syempre malaking bagay po sa akin kapag nakapag-provide ako kay client ng mga products po, ganun. So, ano po ba? Parang, ano pa po bang parang nung mismong course na parang magpapalalim po ng knowledge po kasi Actually, sige. Oo, magandang Yan po. question yan, Ann. Kasi Apo. alam mo ba, kilala ko si Fast Track. Naghahanap ko sa kanila. Nakikipag-meet ako dati kasi yung client ko, doon ko muna client. No? So, manager niya ako that time. So, yung mga VA namin, nag-handle ako ng teams mga 6 sila, 7. May 3 sa kanila Fast Track galing. Actually, nagbibigay sila ng training. Pero doon kasi sa course, mas deep pa sa Kipa Mastery Meron pang Kipa Mastery doon na ituturo ko talaga kung paano ka makahanap ng client ay ng product consistently. Tsaka iba't ibang methods kasi baka mamaya limited lang yung alam mong methods kung paano ka makakahanap ng product. Kasi madami yan madaming klaseng strategy kung paano ka makakahanap ng product, which is gagawin natin yun sa course. So ayun yung advantage ng course, Annabel. And during the bi-weekly session, mag-actual ako ng product research. Papakita ko talaga yung strategies ko. Sige po, Parang sir. gusto ko marinig yung after a month or 2. Oo. Kung mag-enroll si Annabel, gusto ko marinig yung story ni Annabel a month or 2. Yes, Kung meron maganda ba, yun. kung nabawasan na ba yung 12 hours mo, naging 10 hours na lang, tapos naging 8 hours na lang, di ba? Ayan, sige po. Thank you. Thank Si you Ma'am po. Annabel naman. Si Ma'am Annabel. Hello, good evening po. Ang question ko po is, yan bang 25K na minimum is isang kliyente lang po? Yes, minimum po yun, 25K. Actually, sa Fast Track, ang alam ko, 25K doon. No? So, ayun po, 25K. Pero syempre, product research lang po yun. Huwag kayo kukuha ng ibang task. Kasi pag kumuha ibang task, mas mataas sahod nyo doon. Okay. Tapos dun po sa pag nag-take po ng course dun sa na ituturo nyo, ilang oras po yun sa isang linggo, ilang araw po at ilang oras per day? Okay po. Again, yung modules po na recorded videos ay flexible. Yun po yung kagandahan. Ibig sabihin, hawak nyo po ang oras ninyo kung ano oras kayo the training, mag-nanonood ng videos, mag-actual.
Pero po, mayroon tayong bi-weekly schedule. Every 2 weeks, kunyari, 2 weeks ng October, for example. In second week nun, meron tayong coaching. Ayun Group po yung coaching schedule ba natin. yun? Group coaching po yun. Group coaching. So, nakadepende. Pero I suggest po na mag-spend ng 2 to 3 hours. Kasi kapag less than 2 hours, medyo mahirap matandaan. O may Tsaka yung apply, momentum, matutunan. no? Yung momentum Exactly. ng learnings mo. So, Kasi aabot na, ay, tinamad ako, ay, ano, di ba? Apo. sa isang linggo po, ilang araw po? Depende po sa inyo. Pero I So, suggest gawin nyo pong everyday kahit 2 hours, 3 hours. okay. Basta po kumpleto yung ilang sessions po? 6? 6 weeks dapat, hindi naman po, for example, 6 weeks hindi mo pa tapos yung module, may access pa rin naman po kayo. Magre-respond pa din po kami sa mga question. Oo. Kung magjo-join pa siya ng batch 1, lifetime yung access niya Yes. sa Yes. community. So, ibig sabihin, even if may client ka na, even if clients na sila, pwede ka pa rin magtanong kay dyan. Even if mag-agency ka na, kailangan mo na mag-handle ng team, ng mga VAs. So, ibig sabihin, meron ka pang access sa community. Alright? Ito lang nakita ko hold natin, si Arlene, may question ka ba, Arlene? Wait lang I'll proceed lang sa, nakita ko kasi installment. Diyan, share lang ako ng screen. Sige po. Very quick. Okay, for those asking ng installment, meron tayong installment via GCash. Kita ba? Yes po, ma'am. Yan. So, for those of you na merong offer ni G-Gibbs, familiar kayo, G-Gibbs, G-Credit, no? Kung pasok doon sa inyong credit limit, hindi sila nanghihingi ng down payment. As long as pasok kayo sa credit limit, for example, G-Gibbs ang offer nyo, it's 25,000. Then you can proceed sa enrollment. Now, how much ang magiging monthly amortization mo? Depende. Kasi once na kinlik mo to, nag-proceed ka sa enrollment, marireceive mo ang email from Amaze Nation and also from GCash. Ang marireceive mo kay Amaze Nation is welcome to online arbitrage course, and then kay GCash is ito yung monthly amortization mo na babayaran mo sa ganitong araw, ng ganitong amount. Na-gets? Same with G-Credit. Okay? Now, if you don't have any offer kay GCash or kay G-Gibbs or kay G-Credit, we have the Bill Is. Bill Is, ang ano dito kay Bill Is enroll now, pay later. Pero sila, they are requiring you to pay upfront. For example, magkano yun dyan? 10,000 yung course? Yes po, So, 10,707. Oo. So, for example, 10,000 yung course and then na-approve kayo kay Bill Is, pwedeng ang hingiin niya sa inyo is 4,000, 5,000. So, depende. May kita niyo yun doon sa Bill Is app. Okay? For example, ito, ang in-enroll niya sa amin, it's 34,000. Ang hiningi sa kanyang down payment, it's 11,000. So, for example, sa inyo, it's 10,000. It's possible na 3,000 or 2,000. Tapos, sila rin yung magsasabi sa inyo kung magkano siya per month. Pero, ikaw ang mamimili kung ilang buwan. Nagets ba? Now, if you have the home credit, asan yung home credit? Wala. Pagka kasi kay home credit, automatic siyang 12 months. Tapos, may computation yung kanyang upfront or down payment. For example, 3% of the total price. So, ganun yung kay home credit. Kay Bill Is, depende kung magkano yung ma-approve. Okay? Now, if you wanted naman na installment pero credit card, we have the Security Bank, Land Bank, AUB Bank. So, these credit cards, they offer automatic installments. As long as pasok ka doon sa credit limit, automatic siyang 1 year. Tapos, marireceive mo lang din sa kanila yung text na o yung monthly amortization mo. For example, kay Security Bank, nag-enroll ka ng 10,000. Tapos, i-divide niya yon sa 12
i-divide niya yun sa 12 months, yun yung babayaran mo. Now, if you have the BPI or BDO, you can contact your bank, tapos pwede ka mag-inquire sa kanila. Sabihin mo lang na mag-enroll ka sa isang course and you wanted na ma-convert yung iyong payment into installment. Okay? So, yun, nasagot ko naman siguro yung mga installment questions, ano? Sige po. Thank you, Ma'am Jella. May question si Ma'am Arlene. Yes po, thank you po. Yeah, go ahead. Bali, nag-click ako dun sa ano. So, first of all, nandito po ako sa US ngayon. Medyo na ano lang ako Oh. na Saan ka sa gusto US? ko lang sa Boston po. Oh. So, ngayon, itong dito sa Enroll Now, yung ano, yung country, walang, It's okay, oh, zip hindi code. ko lang yata. Oh, lumabas na. Kanina wala eh. Hindi ko Oh. maano. Yeah. 7 point. Oh, sige, parang yun lang. Lang Okay, gusto ko. alright. Ma'am Jella, may mga question dito sa sa chat box. Pwede yan sagutin. May Or eto, may agency po ba Sige. kayo? Jennifer, hindi po kami agency, school lang po kami. Pero, meron kaming mga students na nag-build ng agency. So, agency. pwedeng ikaw din, just for example, a year after, makakuha ka ng 5 clients, hindi mo na sila kayang i-manage, then that's the time for you to scale up your freelancing business, mag-create ka na ng agency. Okay? Yan. Si Si Jamil may question. Tsaka si Shailea. Hello po. May tanong lang po ako. Di ba kanina po, sinasabi po kayo na yung trabaho dapat kung product researcher ka lang, tapos may papagawa sa iyo ng iba, mas malaki po yung sahod. Ano-ano po yung mga work or job scope po ng Product researcher. Yung product researcher, for example, tapos ako sa course, nasa pag-apply na kayo. Product research lang. Kung ano yung tinuro ko sa course, yun ang gagawin nyo. It's all about finding products, strategies. Hindi lang basta finding products. Kasi madami yung paraan kung paano ka makakahanap ng product. Kapag tumanggap ka ng iba na kasi yun. Hindi mo alam yun. Yung, kunyari, tinanggap mo na, product research ka, pero mag-product listing ka din, tsaka mag-inventory management. Walang alam dun. So, hindi mo magagawa unless i-train ka ni client. So, kapag natapos mo yung course, product research lang yung apply natin ng mga job post. Pero halimbawa, pero halimbawa kasi si Jamili, ASVA ka no? ASVA ka. ASVA po. For example, eto, nakidyan ka, tapos inaral mo yung product research ng online arbitrage, and then dumating sa point na kailangan ng client mo to manage his inventory. So, pwede ka makipag-negotiate. Client, sige, kaya ko yung gawin. Pwede ba tayo mag-raise? Yes, tama yun, Angela. Kasi, it's your freelancing business. This is not corporate, no? The more workload na para kang tagapagmana. Thank you lang, thank you. Oo, thank you. Dito kasi, it's a freelancing business. Once, for example, nagbigay sila ng another workload, pwede ba tayong mag-negotiate dito? Magkano dadagdag mo kung dadagdagan natin tong workload ko? So, pwede nating pag-usap. No, it's the reality. Kasi hindi, maano mo rin yan, pagka nagka-encounter ka ng client na who value their VAs, sila pa mismo mag-o-offer sa'yo na, Jamil, can you do the inventory management and then I'll raise you ng $8 per hour? Okay ba sa'yo? Hindi. Or sabihin niya na, if-fix na natin yung monthly salary mo ng like 800 USD per month. So, depende siya sa negotiation, sa agreement niyo. But make sure, black and white, meron kang kontrata. Okay. How to make parang contract nila po? Pwede yan. Meron kami niyan sa parang meron tayo niyan sa ASVA. Meron. Oo, meron tayo niyan. Tsaka yung kay Coach Saraya, how to negotiate yung rate mo. Okay po. Thank you Okay? po. Good. Thank you, Jamil. Si Shailea naman. Good luck sa iyong VA journey. Salamat po. Why? It's 6:40 na. Nakakaloka ang usapan natin. 1 hour lang.
Yung sa video po, yung tanong ko lang po, kasi nagwo-work po ako night shift. Dapat po ba everyday? Marami po bang video ang dapat panoorin para makahabol or makarelate ka during sa every bi-weekly na coaching? I suggest yung ano lang, yung mismong meron ako specific doon na nakalagay sa course na kailangan mo lang tapusin bago may bi-weekly. Tsaka ano siya, I suggest kapag pinanood niyo yung video, ulit-ulitin niyo kapag di niyo naintindihan hanggang sa magets ninyo. Tapos, kunyari, di ba, 2 weeks na, bi-weekly coaching na tayo. Okay lang kung hanggang saan yung natapos mo. Kasi i-relate ko pa rin yun kung hanggang saan lang yung natapos ninyo. Yung magiging topic. Another question po. Sige. May specific month po ba na dapat matapos yung course? Actually, yung course mismo, meron kasing ano yan, graduation. Kumbaga, certificates natin. Just for fun lang din para ma-address namin, oy, tapos ka na sa course mo. Okay, so may graduation tayong konting celebration, ganyan. Tapos, 6 weeks lang talaga yon pero yung access mo, for batch 1 unlimited, lifetime access yon. So, wala naman siyang deadline. Wala naman. Kung Kaya gusto mo, lang. kung gusto mo Kaya lang, lang sila nag-graduate na. Ako hindi pa. pero kung FOMO. gusto mo lang yun, kung gusto mo na makuha ng client, kasi ako gigil na ako magka-client, kaya bago matapos yung training ko sa ASBA, nagkaroon na ako ng client. So, ibig sabihin, it depends sa Sa inyo. gigil. No, it Oo. depends sa gigil. Gigil na talaga ako maging VA. Kaya habang nagte-training ako, may ganito, habang nagte-training, nag-a-apply. May ganon. Ganon kasi ginawa ko eh. Kaya din ako client agad. Nasagot ba, Shelia? Yes po. Tapos another question, last na lang po. Paano po ba malaman if naka-avail ka sa 10K? Lalabas po dun sa iyong total price, 10K. Okay, thank you po. Pero dahil dyan, welcome Joel! So si Joel, nandito pa ba si Joel? Welcome to OAVA Batch 1. Ayan. Wow. Meron pa tayong mga nakapending. So yeah, let's wait lang na ma-verify yung kanilang enrollment. And then sige, go ahead, Cons. Yeah, hello. Yeah, so can gusto hear ko you. sanang itanong kung kasama ba ang PPC sa ASBA Elite Training? At Yes. sa training, magbibigay ba kayo ng tools para sa product research tulad ng Yes. Helium-10? Yes, part siya ng ASBA. Okay, at para naman sa one-on-one sessions, ilang total na oras ang ibibigay ni mentor? For example, it's one-on-one coaching, 45 to 60 minutes per week lang yan. One-on-one Per coaching week. section. Ngayon, kung group coaching kayo, accountability or masterminds, it will take like 3 to 4 hours. Kasi for example, 20 kayo sa isang coach, 20 yung students niya. So, depende yung activities nyo kung gaano siya katagal. For example, meron kayong mock interview. So, ibig sabihin, kailangan ubusin lahat ng attendees ng coaching session na makapag-try ng mock interview. So, it will take some time. Pero Okay. yung yung one-on-one coaching mo, depende yun sa struggles mo. Kung lumabis kayo ng 1 hour, wala tayong magagawa kasi ganun karami yung struggles mo. Okay, so sa ASBA Elite, yung PPC na ituturo is si basic, right? Kasi may nakita akong separate course when it Yes. comes sa PPC. Correct. Yeah, I wonder kung meron kayong combo, I mean, good deal para sa ASBA at saka sa PPC? No, wala po. Separate course. Iba po talaga yung PPC. It's more of analyzation, data analyzation. So, more of, kaya lagi silang may every Sunday mastermind session kasi it's more of data analyzation. Okay, so deeper, yeah. Yeah. Okay, that's all. Thank Thank you. you. Thank you. Si Thank Ma'am you, Jennifer naman. Thank you po. Uy, 1 hour and 45 minutes. Hello, sir. Hello. Naririnig niyo po ako? Yes, yes. Ay, if ever, sir, as a newbie, if may client ka na, may minimum po ba yung rate per dollar if magiging Amazon product researcher ka? Kasi minsan po sa client may mga yung rate nila po ba?
What is Um, the minimum po talaga, lalo na yung nag-start ka lang po nung first. I suggest during sa presentation, 25,000 sa online arbitrage. As a starting yun 25,000. Okay na yun. Basta product research lang, wala nang ibang gagawin. Okay, thank you, Thank you. sir. Si Wayne naman, then si Chris. Thank you, Jennifer. Hello po, sorry. Kasi kakapasok ko lang ng 6. Sorry. Nakakauwi ko lang kasi. So, may record po ba to? Kasi gusto ko yung parang narinig ko, yung price ng training is how Mm, much po. I'll send the recording siguro by Wednesday to Okay. 200 plus participants. I'll send the recording. Regarding po dun sa magkano po yung price ng training? 10,000. Sorry, At 10,000 po siya. Angel, Tas nandiyan ka ba? Eto pala. Andito po yung link. hindi po kasi ako makapag-comment comment lang sana. Opo. Okay, thank you po. Anything else? Sino yun? Chris. Chris. Okay. Sino pa? Last two na sila. Last two. Yeah. Good evening. Naririnig po. Yes, Yes po. po. Yes. Ask ko lang din kung nasa payment process na kasi ako. Kaya lang medyo nagkakaproblema ako sa online banking ko. Pwede ko ba siyang i-pay through Cebuana tomorrow? Ano daw? Payment through Pwede. Cebuana. Yeah. Yes po. I'll share again my screen. So sa Cebuana po, you can choose lang. Pero baka may lumabas na error. Kung may lumabas na error, pwede mong i-delete yung order. I-cancel mo yung order, tapos i-add to cart mo lang ulit, and then choose mo to, yung merong over-the-counter payments. Okay, once na na-choose mo na tong over-the-counter payments, lalabas dito yung, over-the-counter non-bank. Nakikita mo? Yes po, yes Yan, po. once na na-click mo yan, nasan yun? Lalabas dun yung mga SM Bills, Cebuana, ML, Palawan, 7-Eleven, marami pa. Okay? Pero pwede siyang i-pay tomorrow kasi Yeah. I believe ano oras na po Kapag ba sa Philippines ngayon? nasa ano ka ba ngayon? Nasa abroad? Nasa New Zealand po. Oo, pero yun nga lang, hindi siya applicable sa OFW, no? You have to send the funds sa kamag-anak mo na nandito sa Pinas, and then they will process it sa Cebuana or anything else, no? So, Pero tomorrow po pwede. kapag over-the-counter naman, 3 days. 3 days siya bago ma-expire yung reference number mo. Okay. Make And sure then lang can na I do the business also here? Yeah, New Zealand, marami kaming students sa New Zealand, Australia, Asia pa rin naman sila. Alright po. Mhm. Thank you po. Thank you. Si Shailea ulit. Tsaka Wait. Dumami yung naka-raise ng hands. Try nyo na i-chat dito sa chat box din kung kaya nyo. Para Nag-e-enjoy na Sige, tayo. si Shailea. Tapos chat Magtutunan nyo ka yung question ninyo. Tanong ko lang po, itong course na sa ASVA Elite din po. Tapos what's the difference sa course na to na nandun din sa ASVA Elite? Yung nasa ASVA natin, it's just the overview. We will just, kasi meron tayong mga students doon na they just wanted to see ano yung bigger picture ng online arbitrage. That's why we add doon sa ASVA. Eto kasing kay Jan, it's the deeper, and then nandito yung methodology of finding or product research niya. Yung sa ASVA natin, it's just the overview. Parang in-explain lang namin na there's an existing another business model sa Amazon, which is the online arbitrage. Meron din tayong wholesale doon, pero also, it's just the overview para lang mabigyan ng bigger picture yung mga students. Thank you po. Yeah, welcome. May comment ata si Ma'am Arlene.
Arlene! Success! Welcome! Welcome to Thank you OAVA, po. Arlene. See you inside. I'm Thank you. excited. Magki-Christmas pa naman, di ba? Oo, I'm trying to. ngayon ang Parang maraming gets ko yung idea ni Sir John. Yeah. ngayon marami din naghahanap ng product researcher kasi more Yes. sellers ang nagte-take advantage ng mga big sales on Amazon, the Cyber Monday, Black Friday, Christmas sales. So, yeah. Yes. Quarter 4 yung pinakamadaming hiring Yes, sa buong sa exactly. buong taon. Still when Kasama po na ako yung doon. enrollment. Ay, tama po. Still when po yung enrollment. 25 lang kasi yung kaya natin for the batch 1. So, Apo. hanggang maubos lang yung 25 slots na. Kapag wala na po yun, sa Yeah, batch 2 na po sila. next na. Okay po. Email ko na lang si Ma'am Lish. Thank Para you. Okay, thank you. As beginner po, ano po may suggest nyo mag-ask ba po muna? How much is Sorry the po. exact amount? And yung PPC po, meron din po bang specialized po ng training? Yes po, meron po mga courses. Tama, Ma'am Jella? Jamil, yung PPC sa ASVA, it's the overview lang. How to create the campaigns, pero yung deeper analysis ng mga data sa campaigns, nasa EPPCM siya. So, it's another specialized course where you can be with the co-masters, PPC masters. Wala silang ibang ginagawa kundi mag-manage lang ng ads. So, dito kayo dyan, wala kayong ibang gagawin kundi maghanap ng product. Yung sa PPC, all they have to do is just to run the ads and mag-convert ng sales. So, yeah. Okay. May nakalimutan tayo, Ma'am Jella. Nga Ano pala, daw? sa mga church members, meron tayong PF loan. So, pwede nyo ito, di ba, Ma'am Jella? Wait lang, hindi pa namin siya na-coordinate sa WSR. Pero Okay. let's see, oo. Let's see, ha. Okay po. Update po namin kayo lahat po ng inquiries sa Amaze Nation po. Meron ba dito? Merong Si Bing. may Bing po. mga taga-church? Okay. Alright. Ayan, nakita ko na si Bing. Okay Bing, na po. pwede mo rin siyang itanong sa WSR sa ano mo. Stake ba tawag doon? Ward, ganyan? Yes po, sa word. Yeah, you can ask them also. May mga question po about sa payment, Coach Ma'am Jella, sa Want to chat use box. GCash? Yes po, it's not clear to me. Sige, Michelle, I'll share my screen lang din ulit. So, sa And GCash, if GCash ka, ipiliin mo lang yung e-wallet. So, ito, meron kaming e-wallet. Pasok dyan yung Maya and GCash. Tapos, yeah, once na sinelect mo yung GCash, of course, it's the same as TikTok, Shopee, Lazada, that you have to log in dun sa GCash account mo. Parang ganito siya. Ito, nakita mo? Ganito, magla-login ka dito, tapos hihingian ka Yes ng po. MPIN. Yeah. It's the same as, same process lang din siya. Alright? But how can I get the number po for Automatic po siya. Sa nakikita mo dito, Merchant Amaze Nation. okay, Kasi okay po. partner po namin ang GCash. Okay po. Okay? So, ang lalabas na amount dito is kung magkano yung course, and then all you have to do is log in, tapos continue payment. Alright. Okay po, salamat. Thank you din. And how do we know? Nakapasok kami sa batch 1. Hanggat naka-open po yung ating enrollment button. So, eto po. Hanggat nakikita nyo naka-enroll now pa siya, ibig sabihin, hindi pa puno yung slots. So, kapag kapuno na, automatic to magso-sold out. Ibig sabihin, wala nang pwedeng makapasok. Wala nang pwedeng maka-enroll. Gets po ba? Alright. So for any questions, last 3, ubusin na natin, total 6:54. Gawin na nating 2 hours. 1 minute. 1 minute. Freeze. Sige. Michelle and Ellen. Last 3. Yes, good evening. Question lang kasi this is my first time actually joining an Amazon webinar.
So this is the first time I'm hearing about all this. So kailangan bang mag-enroll muna dun sa, kasi may narinig ako kaninang AV ACE, yung elite class, kailangan bang mauna yon bago ito o it doesn't matter? Pwedeng Yeah. dumiretso dito sa course na to. Actually, pwede kayo dumiretso kasi magkaiba po sila. Magkaiba po sila ng Magkaiba model. silang tindahan. Yes Yung po, isa magkaiba kasi sila tindahan. sari-sari store, yung isa nasa medyo mall. So, So magkaibang, pwedeng diretso na po dito. Yes, magkaibang, hindi na kumbaga, kailangan mag-elite. kumbaga, ang tutulungan yung mga tindahan magkakaiba. So, yung isa sa sari-sari store ka lang, yung sila lang yung tutulungan mo, yung iba, ang tinutulungan nila yung mga tindahan sa mall. Nagets ba? So, ganun po yung ano natin. Sige, Pero si everything that's like mga tools or mga kung anong magkaiba kailangan din po. gawin, magkaiba din. So, Yes. independent to from Yes the po. elite. Mhm. Thank you. Who's next? Si Wayne, may question ka? Sorry po, kasi mag-enroll na sana ako. Gusto kong malaman, parang may pagpipilian kasi doon sa, ano, Anong pagpipilian? ano ito pa, kasi pumasok ako doon sa, tawag ito, Shop? dito na sa guide how to enroll eh. Tapos may Tapos? reminders, free access to how to launch an international Amazon FBA business. Selling. Sa selling yan. So, ano lang siya para sa mga free training. If you wanted na mag-subscribe sa aming weekly newsletter, so you can sign up there dyan sa mga free trainings na yan. And then, again, it's just the free and then the overview. If you, for example, you have the idea na or you just wanted to have the overview, ganon. So, yeah, that's it. Ang course kasi, it's more of the in-depth. In-depth So, saan learning ko siya. makikita? Kasi ang pinindot ko, yung enroll now. And then, dinala ko sa pinaka-bottom ng ng link. And then, pag pindot ko dun sa enroll now, dito na ako dinala sa guide how to enroll. Pwede naman, pwede mo siyang i-exit. Ito kasi siya, wait lang ha. Meron, I'll send na lang this, this link ba sa'yo? Para diretso send ka na na. lang. Para diretso ka na sa Okay, sige po. Much Anong better. pangalan? Anong pangalan? Si Wine. So, Wine. Eto. Winey. Winey, na dito sa chat box. Nalagay ko ba? Parang di lumalabas sa akin. Yan. Try mo i-click yung link na nilagay ko, Winey. Thank you. Okay, sige. Thank you. Let me know lang. Tapos, just in case may problema ka, take a screenshot. Viber, WhatsApp mo ko. Saan po? Sorry, hindi ko alam kung saan ito. Ito yung number. Angel. Ito, nakita ko na. Yes. Yan. Nandito lang din sa, yan, nasa chat na rin. Thank you. Okay na? Thank you po. Okay na po, Ma'am Jela. Sige. All right. So, thank you so much. It's been 2 hours. Ang galing. Kala ko 1 hour kasi very quick lang yung ni Jan, yung presentation, pero napaka-meaty kasi ayun yung usual questions na nare-receive namin sa mga inquiries, pero ang meaty nung discussion ni Jan. So, for those of you who are already part of the batch 1, again, welcome to our ultimate online arbitrage community. So, again, it's a community. You have the lifetime access, whether you are a solopreneur or you are an agency owner na after a year, no? Malay mo, no? So, yeah, you can still, and hopefully, malay mo, lumaki tong community natin. You'll be one of the coaches. Diba? And then, what else? Meron pa ba akong nakalimutan? If you wanted to learn how to resell, so later on, meron kaming webinar naman. This is for business owners, yung mga may pangkapital. So, Excuse po, ma'am. sino siya? Sorry.
Jocelyn po, sorry po. For mobile number po, wala po Hmm. akong Philippine mobile number kasi nasa Dubai po ako. Ayaw niya po Ano yun? mag-proceed. Okay lang. Okay lang po ba? Ano bang, anong ano to sa enrollment? Opo. Nakalagay ba Philippine? Alam ko pwedeng ano, oo, alam ko pwedeng ibang bansa. Pwede po, na ano po siya, pero sa mobile parang may mark po siya na parang warning ganun. Pa-screenshot tapos pa-send sa Viber, WhatsApp. Okay? Anong number niyo po sa WhatsApp Eto. po? Kaya, eto po, lagay ko sa chat box Sige po. Yan. Ayan na, nalagay na ni Angel. Thank you, Jel. Sige po. Thank you So, po. yeah, for anything else, same thing, Bing. Sige, i-screenshot nyo na lang para makita ko na para same page tayo. Paano natin ito Sige. troubleshoot yung inyong processing ng payment. So, any questions, any inquiries, anything na, yeah, you can message me via Viber, WhatsApp. So, pwede nyo rin akong tawagan during the weekdays. During weekdays, no? Bukas, magbe-beauty rest muna tayo. So, yeah. And then, for those of you na naka-enroll and then meron kayong questions how to navigate the modules, how to join the community, let me know lang din. I'll answer your questions. Ayun nga, yung sinasabi ko kanina, for those of you who are keen to become an Amazon reseller, magtayo ng sari-sari store sa Amazon, you can join our free webinar later. So, yeah, thank you so much, Jan, for this wonderful session. Napaka-meaty, no? Sino mag-agree? Napaka-meaty. Parang ang daming light bulb na nag-open, ano? Pwede Thank you. pala, no? Pwede pala. Possible pala. Possible pala na ito lang yung ginagawa mo as VA, no? Pwede, 9 PM po yung ating webinar. Possible pala na magkaroon ka pa rin ng extra income doing this flexible task as a product researcher. All right. So, si Arlene nasa US, no? Ang dali na lang para sa'yo. So, also Arlene, if you're interested, makilala si Coach Ava. She's based Florida. Yeah, she's doing an online arbitrage reselling naman. So, yeah. Anything else? What's up? Viber me. And again, it's a fruitful and productive Saturday night sa ating lahat. Thank you so much. All right. Sa mga Thank you. nagstay, no? Wow, thank you so much. Thank you. All right. Stop the recording.